Hindi pa siya increase. Recovery. Ang sabi nga namin dyan, wage recovery. Ito ang ibibigay, 85 pesos. Mga manggagawa, dapat maintindihan nila na yung taas sahod ay nakadepende sa level ng militansya ng labor movement at mga manggagawa. Yeah. Kung mas malakas ang labor movement, kung mas maraming manggagawa ang may union, Tataas kung mas maraming manggagawa ang nag-iingay sa SOCMED, mas mataas ang ibibigay ng gobyerno. Kahit ino-oppress ka na, ang mindset, patawarin mo na lang yan. Makakarma din yan. So yung mga manggagawa natin, hassle pa yan eh. Abala yan eh. Okay na, titisin ko na lang. Alam nilang masama na yung sitwasyon ngayon. So they want harmony to not make the situation far worse. Feeling ko scars yan ng political and economic instability natin throughout the ages talaga sa Pilipinas eh. Nireduce mo yung Pilipinas sa puro lahat na lang kayo nangungurakot. Sino nag-expose yan sa flood Yung baha control? ng 2022. Yung bagyo tsaka baha. At the end of the day, politika ang magdi-decide kung guilty or not guilty. Si Sara Tama. Duterte. Sobra ka naman, Elijah. Sobra ka na. Tinasa Paano na nga naman yung negosyante? sahod na inaangal-angal mo noon. Ngayon, Masalamat ka nakakataba. na. Gusto ba Kaya- 200? Tangan ng podcast to, once in a blue moon. Ganda ng rich na. Ganda kaya. regularize tayo. Medyo meron naman tayong Dumami yung mga basher ni Eric, sila basan sa page natin eh. From 5,000 followers, mag-8,000 na tayo sa isang post lang. Kasi rich din sila. Hindi nila alam, nakakatulong pa rin sila kahit nababash. Comment lang kayo ha. Comment lang, that's the goal. Pero Pero- ang kagandahan doon mismo sa mga reels na nilalabas namin sa podcast, may mga organic na nagdedeliver. Oo. O doon na lumabas Hindi yung sa mga lahat naman. yung mga LE supporters, yung mga diehard LE supporters, mga DES. Madali. May bago tayong Ay, nakaroll na? guest. May bago tayong Rolling na ba? guest. Ay, rolling na! Kanina pa gago. Narinig yung mga sinabi mo na makakancel ka. Okay lang. Rolling na pala. Ay, Si Attorney Adrian Antaso. Bagong-bagong Alam mo na. influencer. nakakatuwa Kasalanan nyo to eh. Abogadong manggagawa ang pangalan ng kanya. Mag-i-intro ba ako? Sige, pakilala ko muna, Sige, pakilala ko muna. Ako nga pa. Saan camera? Ako si Attorney Adrian Antaso, isang profesor, unionista at abogadong manggagawa. Tara, samahan niyo ako dito sa Politikang Ina at pag-usapan natin ang mga smegmang mga politikong yan. Smegma. Teka, nagpipidback Madali, tayo. nagpipidback sa TV. Ulit. Pakilala si Attorney Adrian Antaso. Bagong kasama! So, mag-i-intro ba ako dito kagaya na sa intro ko sa vlog? Okay? Okay. Pakilala ka lang. Pakilala. Bahala ka sa buhay mo. Okay, ako si Attorney Adrian Antaso, isang profesor, unionista at abogadong manggagawa. Ayan. Para sa vlog mo talaga. Vlog talaga Spill no? mo yun eh. Oo nga. Vlogger. So tara, samahan niyo ako dito sa Politikang Ina mo. Pag-usapan natin ang mga smegmang mga politiko na yan. At mga issue English. ng ating English ng kupal. bansa. English ng kupal. Smegma. Smegma. At di ba yung meron Cool Pals? Cool Pals. Tayo, Smegmen. Smegman. Kailan natin ma-obera ng Cool Pals ito? Kung tanga na once in a blue moon tayo mag-taping. Active yung ano nila, yung active. Oh, recently, naka 1,000 episode na sila. Si Michael Tayo ilan Bingon na ba? nila. 1,000 tayo. 20 plus pa lang. Dami silang guess eh. May season 2 na nga tayo nung season na sila. Ha? Oh, Parang One Piece. lugi sila sa atin. Lugi sila. O tayo may season 1, may season 2. Bakit nga ba may season? Wala lang. Para kunwari, Ayun reset. na after eh. Ano yun eh. And then yung season 2 kasi after ng 4 months tayo hindi nakapaglaro. After 4 months. So yun lang yun. Para masabi lang na nagbago tayo ng season. At Anong mga pag-uusapan natin? Dami. Ito, isa-isahin ko ha. Simula nung last episode natin, ilang months ago? 3 months ago ata. So, merong Every late shooting. Ito yung mga sinendin nyo sa group chat natin Oo ha. nga eh. Impeachment, 85 pesos wage hike, yung upper middle income status, SONA, paparating na, ano pa ba? Meralco, Taiwan. China. Ano itong Taiwan? China. 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 Saka yung sa Tacloban. athletes. Ano si athletes? Yung kay Alex Alex Ayala. Ayala. Pinoy Pride. Oo. Okay. Anong gusto niyo pag-usapan? Kahit Yung ano sa mo. nangyari sa Tacloban na bari. Hindi, kumusta muna? Magkumustahan muna tayo.
Araw-araw tayo magkikita. Punta ka na. Ay, si Mark. Si Mark. Boss Mark, kamusta ka naman? Yan. Saan ba yung camera? Ayan. Ayun, okay naman ako so far. Nasa na yung camera tapos hindi tumingin. Ayun. Camera mo yun. Ayan. Okay naman so far, mag-start na yung classes sa UP next sa August. So, magiging busy na ulit. At gumagawa rin ako ng mga iba't ibang content recently sa bagong Ano na to, boss page. eh? Nagtuturo ka na ba? Yun, turo na ako sa UP. Talaga? Oo. UP? Sa PUP? Wala. Sa PUP? hindi. Wala, hindi. Iniiwasan ko pa yung PUP mo. Hindi, ito malupit na to. Talaga? Resident sociologist. Nang? Kapuso mo, Jessica. So, Ayun din. Naka-anim na Totoo ba? episode na Totoo ata ba? ako. anim na episode! Putang ina. Mas marami ka pang episode sa... Sociology. Hindi, ang sabi Tama. kasi nila dyan, kailangan nila na mas bata na face parating sa mga ganyang klaseng ano. Sure. Kasi karamihan ng contacts nila ay medyo matanda na, busy na, ganyan. Parang nag-alangan ka sabihin. Matanda. Tumatanda na po ang mga sociologist natin. Hindi, yung mga experts nila, mga ganyan. Kaya gumagawa sila ng bagong database daw. Expert. Ang tawag dyan, SME, di ba? Subject matter expert. expert. Nice. Ayun, yun Yan lang. Okay na yun. Okay Pwede na na yun. yun. Si Attorney Adrian, kumusta ka naman? Ito, Ayan. araw-araw kami nakikita nito eh. Ay, ano ba? Okay naman. Ito, medyo dumadami na rin yung basher. Yes! May basher ka na? May basher na ako eh. Si Kamanggagaya daw yan. Kamanggagaya. Putang ina. Ginagaya mo kasi sa Eddie Oo, daw. naririnig na raw nila yung boses ni Ellie sa akin. Kung di lang daw ako kalbo, mapagkakamala nilang si Ellie. Pero teka, magkaiba content ninyo. Alam nyo naman yung utak ng mga DDS eh. Ginagamit Pero, yung mga So DDS yung mga nambabasa yun? oo. Ito ang nakakainis eh. No? Ako, naamin ko naman, dati akong DDS. Pero putang ina naman, no? Ako rin. Di ba? Dati akong DDS. Pero putang ina naman mga utak ninyo. Putang ina naman. Medyo may character development naman dapat kahit konti. Di Ako ba? nagsabi nun, ha? Nabola na nga tayo nung nakaraang eleksyon eh. Putang ina yan. Alam nyo naman, papabola pa rin tayo. Di ba? Siyempre. Pero ano yan, in a month's time. 1 month, di ba? Oh, 1 month. 200,000 followers. 260. 264. 264. Lupit. Lupit. Ako, 180 pa lang. Ilang taon na yun. Ako nga. Ako pinakadauna sa inyo eh. Oo, mag-80,000 Na-monetize pa mo lang. na? Magkano na kinikita mo dyan? Hindi, kasi may 30 days na parang... Wala pa bang 30 days? Hindi, nag-30 days na ako. So, kung sabihin ko ba, para may Kumikita na. Kumikita naman, Hindi me. na lang natin na nakapag-24 chicken na tayo. Yan. Nakapag 24 chicken na tayo. Kumikita, ibig sabihin. Isa yun, marami na kinikita. Utang inang yan, hindi nga ako makapag-monetize mula noon hanggang ngayon. Eh. mura ka kasi. Hindi. Political ano ka kasi. Hindi, ang dami kong person. community guideline violation. So, Mura may kasi piso wala? Wala ni piso mula noon. Gusto ko mang kumita dyan sa vlog na yan. Wala pa akong kinikita. Dahil sa dami mong mura. Oo. Kaya pala walang commercial yung video Sa mo. TikTok, 2030 pa. Malilift yung parang pinagpatong-patong ng mga May mundo pa ba nun? community Sa guidelines. Facebook, Sa Facebook, wala eh. Nakapila lang ako pero walang update. doon sa monetization. Oo. Ngayon, bawal na kasi siyempre, congressman na eh. Wala bang blue check yung sarili mong page? Wala, hindi ko nga ma-blue check eh. Kasi nga, parang ang dami kong violation, ganun. Kaya Meta, baka naman. Hindi, di mo gabay ka na para subscription. Para Oo sa nga, Facebook. gusto ko nga. Iba yun. Ay, Iba iba yun ba sa yun? monetization. Iba yung Oo, blue check iba sa pa yung blue. monetization. May bayad yung blue check. Parehas bawal mag-blue. Pero nakapila ako. Nakapila ka pa rin. Para isang taon na ako nakapila dyan eh. Tapos yung monetization bawal. Kaya wala tayong kinikita. Kasi akala ng marami ng mga basher mo, dami mo kinikita sa vlogging mo. Ayun nga eh. Puro ka Sana. daw vlog, puro ka daldal, tapos daldal lang daw puhunan. Dead Kita ka. man sa busher. Yung mga fake news nga kay Ellie, parang ano yun, mukha ng milyonaryo to sa mga pusa kanya. May 20 million daw. Kinukikitaan mo yung mga ano. Malita. Malita. Kamang makiklaim yun. Kamanggogoyo nga paborito. Kamanggagancho. Diyan ko napatunayan, creative ang mga Pilipino. Oo. Kamangga, Sobra. kamanggagamit, kamanggagago, kamanggagancho. Meron pang mas matindi. Kamanggogoyo. Gaya. May mas matindi. Ano? Ellis Camper. Ellis Camper na. Yan, kaya
Basta kalokohan. Magaling talaga mga Pilipino pa rin sa Top kalokohan. 1. Top 1. Proud to be Pinoy. Ang galing nila. No? Ang daming creative eh. Sa isang pangalan, dami na nabuo eh. Siyempre. Elijah's Camper. Traitor ka daw kasi. Oo. Traitor. Ba't ka pa kasi nag-yes sa impeachment? Akala daw kasi nila, DDS ka. Mga tanga. Kasalanan nyo, putanginan nyo. Paano ka tayo traitor ng isang tao na hindi naman ni minsan naging kakampi nyo, mga bugok. Eh, hindi to first time, ha? Mm. Second time na to. Kampanyahan pa lang, di ba? Unfollow Eli. Yan na! Drug ka na! Hindi ka na sikat! Puta, naubos na yung follower mo! Putang inang yan. Pero, Pero nanalo ka pa rin, ano? nanalo. Kasi hindi naman, yung mga nambabash, hindi naman siguro bumoboto yung mga. Pero totoong tao yun. Merong mga bumubo. Yeah. Ako tingin ko may mga botante sa'yo. meron naman. Meron. Pero yan ang dapat na matutunan. Hindi lahat ng nambabash ay troll. Di ba? Marami Troll. dyan, totoo. Totoo talaga yung mga. Although totoo rin naman yung talagang mga operasyon sa SOCMED. May mga bot. Punta ka lang sa page ng halimbawa sa Congress TV Digital. Tamo yung comment. Tamo yung comment doon. Puro mga scripted eh. Oo, copy-pasted. Copy-paste. Tignan mo lang yan. So, Hindi pa masyado sophisticated yun eh. Pero merong mga sophisticated talaga na akala mo talaga totoong tao. yun. Pero bot talaga. O may mga nasa likod na isang tao, 50 account ang hawak. Tama. Meron talagang Ang galing Gandang career. Tapos talaga yan, nakakapag-social engineer ng, Sobra, oo. ng utak ng marami. Uunahan nila yung mag-post ka, naka-ano ka sa kanila, RSS feed. Uunahan nila mag-comment para Nandun may ka sa trending una. yan eh. Para lahat ng magko-comment, so titingnan muna syempre ibang comment. Tama. Diba? Tapos saka na, masusway ka na. Okay. Pero yun, sinubukan tibagin. Diyan Pero pa rin. nandito pa rin. Yeah! Okay, ano ba topic natin mga boss? Ang dami. Ayun nga, kasi tagal natin din nag-shoot eh. Latest shooting, impeachment, wage hike. Ayan. Cancel ka na talaga. Cancel Cancel ka na talaga dyan. Cancel. Ano tayo? Freedom of speech. Yan ano. Ano yung sabi mo sa isang interview mo? Freedom of speech absolutist ka nga pala sabi mo, di ba? Ako talaga yun, yung tunay. Yung peanut gallery media, di totoo yun. Yung free speech absolutist ka. Hindi ko i-biblit yan ah. Di totoo. Peanut gallery media. Who's Ellie? Sabi ko. Gago, tsaka kinrap nila yung picture nun ni Okay. Leandro tsaka ni Kiko Pinost. Barsaga. Tatlo kami, di ba nag-lunch nun? Nawala ka bigla. Nawala ako bigla. Tapos nagtatanong yung mga tao, ba't kinap yung si Ellie? Ganun. Tapos may comment doon yung PGM. Sorry, who's Ellie? Pero sa tingin mo, bakit may ayaw nila sa'yo? Ewan ko kay Franco Mabantay, nakulong ka tuloy. Hindi, ako tingin ko alam kasi talaga ni Franco at saka nung taga-PGM na hindi ka talaga DDS. Ayun. Alam nilang hindi ka DDS. Kasalanan niya yun. Kaya, sorry, who's Franco? Kaya hindi ka nila pina-platform. Grabe, no? Yun. Free speech. Absolutist ka. Putik. Kaya bawal ng comment section, mag-lock. Oo, hindi ako nag-lock. Yung limited comment, yung, di ba may 20? Walang hide-hide. Walang hide-hide. Delete comment. Bardagulan, putangina. Hindi ka naman nagre-reply dun eh. Okay. Pero nakikita ko, nababasa ko yun. Hindi ako nag-off ng comment. Anyway. Okay, so ako na mabibili. Oo. Yung muna. Ito, pinaka-latest. Yung bagong sinabi ng China, ano yun? Yung Chinese academics daw, meron silang historical claim na yung daw, Batanes, dahil part ng malapit sa Taiwan, ay kasama rin sa China. Sabi ng mga ng Chinese academics na yan. Ang galing ng mga historiador. Ay, ang lahi ko ay... Ano masabi ng mga Pilipino? Ako, personal yan, gusto ko sabihin dyan, dahil malapit ang Taiwan sa Batanes, edi yung Pilipinas may claim din sa China. Alam mo si Derek dapat maging guest na talaga dito eh. Kaya nga nakikialam ka direct eh. Wala ka Masama dito, sa- dami ni Derek eh. Derek, kuha ka ng mic mo. Punta ka dito, Derek. Kaya kaya yung post ng Daily Tribune, feeling ko talaga nakuha nila sa akin yun. Kasi bago nila i-post yun, na-post ko na yun 5 hours ago. Kaya, sinasabi ko lang na very influential yung ako. Daily Tribune, nag-viral yun eh. Yung mismong quote na yun yung mismong sinabi ko sa post ko. Wow. Ganun? Oo. Dapat i-call out mo yun. Hindi na. Oo, talaga tong Daily Tribune, no? Pero nakakatawa yung claim na yun kasi parang, ano nga, yung mga Pilipino ng mga ganyang klase. Hindi lang 9 dash yan eh. 69 dash line ng Di ba, academic ka, di ba? Professor ka nga eh. Di maglabas ka ngayon ng paper na yung buong China parte ng Pilipinas. Para Oo. pwede sa headline,
Filipino academic claims whole China as part of Philippine territory. Ang tawa nga dyan ay Big Binondo na nga daw. Shows historical proof. Putang ina. Yung mga... Di ba man nabanggit yung ang source kung mayroon tayong claim dyan sa Taiwan? Meron. Oo. Ano yun? Tatawtang Sa totoo. atin ng Taiwan. Atin ng Taiwan. Ano May baka yan? Kasi tayo, may etymology yung Taiwan eh. Ah. Kasi noong 1600 yan, ito history to. May mga, di ba, sinakop tayo mga Espanyol. 1600 nandito. Oo nga, 1600. Dito na sila nun. Ngayon, merong Spanish missionary pinadala sa Batanes. Eh, kung may diocese na sa Batanes nun. Pangalan niya si Juan de la Serna. Oh, siyempre, lokal, ang tawag kay Juan de la Serna, Tataywan. Oh. Ngayon, para mas umikli, ang tawag sa kanya, Taiwan. Doon galing yung Taiwan. Kaya yung Taiwan, yung word na Taiwan, nanggaling sa mga Pilipino. Kay Tataywan. Kay Tataywan. De la Serna. De la De la Serna. Serna. Kaya may claim ang Pilipinas. Sa Taiwan. Sa Taiwan kasi, At sa China. hindi sa Taiwan, no, sa biologic, pati China. So, kaya mali ang mga academic ng ano. Na parang ano lang yan, parang Armalite lang yan. Oo. Ang etymology ng Armalite ay Armando Milite. Milite ba? Malite. Milite ato. Malita. Armando Malita. Armando Malita. Armando Malita. Agapito Flores. Fluorescent lamp. Ganun din sa Taiwan. Kaya may claim tayo dyan. Tingnan nyo, dapat seryosohin yan. Di ba mga politiko, napakaseryoso. Magkala si Sowers. Yan. It's part of the Philippine Republic. Huwag nyo seryosohin kasi troll yan eh. Nanto-troll yung mga... Feeling ko rin troll lang eh. Alam naman ng China na di naman nila makiklaim talaga ba tayo? Puro Pilipino na Oo, doon eh. tama. Tingin ko masyadong nagpi-play doon sa... Narrative. Xenophobic narrative. ng China. Pero tinotroll lang tayo niya, no? Di ganun din. Balik ta rin kaya. Ang galing ng Daily Tribune. Binalik Na ninakaw niya kay 2 sentimo sa kanya. Yun, ninakaw pala siya. May intellectual property rights. Hiniram na lang pala. yung term. Wala naman ako. Hiniram na lang. Hindi, pagka hiniram, nagpaalam. May hiniram ba na di nagpaalam? Sa bagay. Sa bagay. Ayoko lang masyadong antagonistic yung tone. Baka iba siya ko bigla ng Daily Tribune. Hindi, pero absurd talaga eh. Tangina, absurd talaga itong ginagawa. Etong China. Tangina yan. Pero Palawan din, lumabas na. Even Palawan sa kanila daw. Tangina yan. Sabi nga ni Gibu, ano eh. Hindi, pero official state, ano ba yun? Position? Pwede ko hindi. Baka troll nga lang rin. Oo nga. Pero meron din sabihin kasi karamihan naman ng decisions ng China, di ba? One China policy ng government na lagi may hawak sa ganyang decision. So malay natin, testing the waters lang din nila yun sa ano. When it comes sa propaganda. Pero hindi naman syempre Tangina, tatalino ng mga Chinese. omnipotent yung Chinese state. Kaya, Diba? Na lahat nung lumalabas sa China ano ng gobyerno. Kaya, Sa bagay. Pero napansin ko rin yung pinost ko yun, yung troll na yung ginaya ng Daily Tribune. Ang daming lumabas bigla ng Chinese sympathizers ng mga Filipino eh. Tinawag pa akong xenophobic out of nowhere. Kahit alam naman nila nagbibiro lang ako. parang yun sa xenophobic claims. Bakit xenophobic? Bibiro lang ako. Pwede gawin ng China, tapos ako di ko pwede gawin. Xenophobic ka daw. Oo, nag-xenophobic ako bigla. Nag-troll lang naman ako ng konti. Parang Hindi, pero ano yan totoo yan, may rise ng xenophobia. oo, meron talaga. Dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Tsaka before pa naman yan dito, siguro dahil sa social media, mas tag-amplify lang yung voices ng same narrative na marami may ayaw sa Chinese. Oo. Diba? Kasi for example, Pag nangyari ako, apelido ko eh. Yan. Oo. Chinese descent ako. nga, Tan nga pala yung mother ko. Yun ang nangyari. Tan, grabe. Tan Kayo, na. mga Chinese. Yan. Ikaw, ano ka? San Fernando. Espanyol. Ako'y isang Pinoy. Ano yung lyrics na? Yan. Sa puso't diwa. Hindi. Dito Pilipino. Wala. Peke. Ikaw ba, Adrian? Nako, meron akong 6/16 Chinese blood. Ano? 6/16. 616. Oo, ganun nakababa. 6/16? Oo, ganun nakababa yung... Ba't 6? Ay, may mga... Pwede ba natin i-simplify? Depende Basta nga. 1/4. 3/8 yun eh. 3/8. Oo, ganun. Dami Paano na kami putang na kuha ka dugo? Ito yung Chinese dito. May simbolo. Chinese. Ano? Ikaw, Atty. Adrian. Pag salita yan yung guest natin, itong dalawa to, kwentuhan eh. Ay, sorry. Ano Alam tingin ko, nyo doon sa kwentuhan lang China? to eh. Ayan. Ang dami kasi ano dyan eh, di ba? Sa international, ang dami nilang hindi sinasalihan na namimili sila ng mga convention, di ba? Kagaya nung UNCLOS. UNCLOS pa lang, panalo tayo, pero sinasabi nila, hindi nila nire-recognize yung... US din naman. US din naman. Oo, yun nga eh. So, ibig sabihin, pag parte ka ng mga superpower,
Siga ka pa rin. Ayun. Di ba? Tama. Paano tayo? Pipitsugin nga lang tayo para sa kanila eh. Di ba? Hindi, para sa lahat. Para sa lahat. Di ba? Tayo. Diba? Konting lang puro pride lang tayo. Pero Yung wala US nga, naman. kung ano lang Oo. sabihin nila sa Pilipinas. Puta na, sinusunod ng mga gago nating Siyempre. politiko. Kaya nga. US good, Sige po. China bad. BBM. Ganun yan, US good, China bad. Putang ina, both bad. Mm-hmm. Parang extreme no? Yung mga iba sobrang pro-US, iba sobrang anti-China, o Oo iba nga eh. sobrang pro-China, anti-US. Pare-pareho estado lang yan, putang ina, pare-pareho lang Hegemony. interest niyan, di ba? Tangina pag naggera, sino ibabala tayo, di ba mga Pinoy? Gagawin tayong fortress. Tomahawk missile, gagawin ka Tomahawk. All the more that we should install missiles in the Philippines. Ang ina, sino nagsasalita nun? Nandun, nasa opisina. The aircon, pukinang-inang yun. Tayo yung mga manggagawa, yung mga na-draft sa sino yung mga pala sa kanyon. Kaya Yeah. nga. Ay. Pero Balungkot. tigil-tigilan natin yung xenophobia na yan, ha. Ang parang ang problema ng buong Pilipinas ay dahil sa mga Chinese. Oh. Sounds family. Nga sounds familiar. Sounds Hindi, family. naghahanap lang kasi yung normal yan sa isang society naman eh. Naghahanap ng sisisihin. For example, panahon ni Digong, naghahanap ng sisisihin ng tao sa lahat ng krimen. Tama. Addict ang No. hindi nga drugs eh. Addict. Addict. Tao. Othering ang tawag. dyan. Othering ang tawag nga Spectacle dyan. tawag yun sa mga populist. So, nung sa Nazi regime sa Germany, di ba? Yung mga Hudyo, mga Jews ang ginawang others na sila ang may kasalanan, sila ang may hawak ng lahat ng mga bangko kasi nagpapautang, sila yung mga 5-6 dati eh. So sila ang ang may kasalanan. Oo, sila na maputang dati. Oo, sila na sila. Sila Nung 5-6. di ba nomadic sila, kaya pumunta sila sa mga villages na mga ganyan. May 5-6 Sila na pala paputang. nun, no? Siguro 5-6 taon Nakamotor nila, sila. pero naka-Hebrew. Dumating kasi sila eh. Kaya Oo, wala nomadic sila sila. talagang yung mga At nakalagay yun sa Bible. Torah nila. Torah. Sa Bible, religious expert. pati sa Bible. nandun. Na yung akala ko sa Torah lang Kaya sa sila, sobrang oppressed sila. Kasi, Talaga ng for thousands of years. sumpa sa kanila ng Diyos yun eh. Tapos ngayon sila na ang Kaya nang-oppress. nga eh. Utang yung sa ina mo, sa Netanyahu. Siargao ba? Netanyahu, putang ina mo. Ben Netanyahu. Gibir, putang ina mo. Si Benji. Yari ka, naririnig tayo ng Mossad. Kaya hindi para dumami yung followers natin kasi yung maraming troll Ay, ng Israel, di oo. ba? Oo. Tapos sa sila, pupunta sila sa Comment sila. First ally daw tayo ng Israel kasi dahil daw predominantly Catholic tayo. Hindi nila alam. Ino-oppress Tsaka din yung tayo- mga Catholic sa Tayo tumanggap ng Ng World War II. unang refugees. Kay MLQ. Huge. Oo. ng mga Jews na Kaya visa free tayo sa Israel eh. Visit tayo sa Israel? Oo nga. Puta siya. Mga bisita. Parang Akala ko spade lang. kine-costume mo yung expertise ko eh. tapos kayo, i-invade naman nila sa sunod, Siargao na. Oo. Siargao. It is promised to them 3,000 years ago nga nakalagay doon. So yung Batanes at Palawan, kiniklaim ng China. Yung Siargao, kiniklaim ng Israel. Israel, tama. Putang ina nyo lahat. Yung Luzon, yan, Northern Luzon, kiklaim ng US ngayon yan. Para sa Paksilica. Paksilica. Luzon Economic Corridor. Ang galing ako. Kaya China bad lang eh. China bad. Ano ba yan? Dali, gusto kong pag-usap. Di wala akong masyado alam dyan sa Paksilica. Ano bang yan? Ano ba meron dyan? Tangan nyo, antay kayo tapos di nyo alam. Hindi. Nakikita ko yung term. Ang ano eh. niyan, yung may tinatawag kasing Luzon Economic Corridor eh. Tapos yung mga major technological industries sa Amerika, dadalhin dito sa Pilipinas, gagawa ng parang AI mega hub. Parang Silicon Valley. Oo, AI super hub dito ilalagay sa Pilipinas. Clark yan, malamang. Ngayon, ang sinasabi, ang pinagmamalaki ni BBM? Frederick Go, tsaka ni Recto, Ah. tsaka ni PBBM. Best friend mo. Mga best friend mo Mga lahat best yan. friend ko, puta. It will generate hundreds of thousands of jobs. At Wow. what cost? Oo. Wow. At what cost Oo. yung ano dyan eh. At what cost? Pero masusundan mo naman yan eh. Kasi, di ba, jobs daw yung kay BBM. Sige, mag-generate ka ng job. Pero what kind of jobs? Di ba? So, pangako, okay, mag-introduce ka ng mga malalaking kumpanya, pasok dito sa Pilipinas, buo ng mag-create ng mga trabaho. Pero ang klaseng trabaho yun, nandyan. Kasi ang isang main na ko dyan critic, tingin ko, meron bang sapat na skill set ang Pilipinas para sa higher value chain na jobs Ew. sa AI market? Kasi Wala. no No offense. no offense sa mga Pilipino
No, 'di ba? Kakaunti ang ano natin, ang mga high-tech na mga Oo. workers, 'di ba? Kasi karamihan, for example, sa computer making naman, mga chips. Alam niyo bang number 1 na export ng Pilipinas? Chips. Chips. Mm. Semiconductors. Semiconductors. Mm. Pero nandun tayo sa lower And ng value chain. Ibig Tama. sabihin yung mga ayaw ng mga puti na trabaho, nandun yung Dito. pag-solder, Mm. 'di ba? Yung yung dirty jobs. Mm. Pero computer siya. So kung ang tansya ko diyan sa Pac City ka, baka mamaya nandun sa lower end rin Ganun tayo din. ng Ganun value din chain. yun. So mga minimum wage Ganun job din. din yan na Ganun trabaho. pa rin. Yung mga ayaw ng mga puti na Oo. trabaho. Hindi yung mga iniisip nila parang Silicon Valley yung Ay, maging Pac hindi. City. ang ka, di ba? pinakaano ko kasi yung issue ko dyan, Google, parang ganun. yung pinaka-issue ko dyan is parang gusto lang siguro na ulit inflate yung parang economic value ng Pilipinas when it comes sa mga ganyang klaseng businesses. Kaya yung isang announcement kanina ni BBM, yung parang middle class classification, para magmumukha yung Upper supplements middle class. supplement sa pinapakita lang idea, wow, nagde-develop na economically ang Pilipinas, pumapasok na yung mga AI data centers dito, even though it doesn't reflect the material grounds ng mga buhay ng mga Filipino. Low, ano yan? Low paying jobs. Mm, Yan low paying sa- jobs. Sigurado yan, low paying jobs yan. Grant work, talagang blue collar yan. Tsaka tax, yun yung nalo yung tax. Pero sabi ni, basta para kay Recto, may trabaho ko eh. Yun yung problema, may trabaho pero wala ka pang kain. Kaya, tsaka bilang isang profesor sa business administration. Yan. Bahay tayo kami Nag-flex na, nag-flex na ng ng Ah, credentials. may economist na. So, Nabasa na. may economista tayo, may sociologist, business administration. Pag nakita niyo yung curriculum natin dito, hindi prepared eh. Hindi siya ginawa para tayo ng negosyo yung mga estudyante. Talagang it was created to be an employee. Managerial. Oo, Yun. walang managerial. Employee, sunod ka sa boss mo. Oo, yun, tama. Ano, di ba? Hindi lang simpleng empleyado. Mm. Empleyadong masunurin. Oo. Yan. Hindi, Kaya nga merong most industrious. Yeah. Most May disciplined. certificate ka hindi ba? nagre-reklamo. Oo, yan. Happy Pag to be nagreklamo ka, pag iinitan ka, Tanggal ka. nung dean, nung Pero may hugot. pangalanan ko yung dean eh. Hindi, pag Wag. pangalanan ko yung vice president Wag, for wag, finance eh. wag, relax. Hindi, so ibig sabihin, May kaso pa ako, boss. Ay, okay. Pag iinitan ka, pag medyo umaalma ka, kino-question mo yung authority ng mga professor mo, pag iinitan ka, tapos ang orientation ng mga estudyante ngayon, hindi tulad ng mga panahon natin, di bali nang bumagsak-bagsak o sa pinaglaban Panahon natin nyo ng lang siguro. karapatan. Ngayon, iba na eh. Ngayon, parang talagang academic eh, no? Panahon nyo lang siguro yun. Hindi ako kasi ganun eh. Academic achiever ako nun eh. Hindi ako achiever nun. Pero, Di parang di ba parang talagang feeling nila yung kailangan Latin honors ako. Yan. Tama. Pero- Kaya ang daming Latin honors pero pag tinanong mo ano ba yung nagawa mo talaga? Ang tawag dyan, grade inflation. pati grade Pero, na inflation na, putang Sa ng bansa trending to. kasi sa education system na, pansinan yung karamihan ng mga policies na pinopropose ng DepEd tsaka yung parang bawasan yung years bago ka graduate. Kasi yung logic doon parang gusto mo lang produce ng workers, not competent workers, but the body itself na kailangan mo magtrabaho dyan. Kaya yung papasok yung AI data centers dito, low waging jobs rin yung papasok. Sigurado. talaga dyan. Sigurado ako doon na low wages yan. Lower ng value chain yan. Low tier. Kasi ang baba ng functional literacy natin, general Reklamador literacy rate. kayo. Yung Latin honors natin, nawawalan ng value dahil sa grade inflation. So, nawawalan talaga ng value ng education at papasok na sa tradesmanship na lang yan or para mga certificate-based jobs. So, Pero hindi naman yan gusto kong hindi yan unique sa Pilipinas. Hindi. Tingin ko. Kasi may nabasa akong article kahit sa China last week lang to eh. Yung unemployment rate ng bagong graduate sa China napakataas. Meron dong isang naging parang poster boy nung ganung problema. ayun, Siya, yung bike. siya, delivery boy na lang siya. Pero may 2 masters niya, 2 PhD, parang ganun sa iba't ibang lugar pa siya sa abroad may University Singapore NUS, National University of Singapore pa siya nag-doctorate. Pagbalik niya ng China, putang nawalan trabaho, delivery boy. Parang Uber o Uber Eats, ganun ng pagkain. So, it's not unique tingin ko sa Pilipinas, but it's unique tingin ko sa sistemang kapitalismo. Pero pwede ko historical rin kasi tingnan natin yung education system university, more on liberal arts talaga yung function niya eh. Pati sa mga tradesmanship ganyan, more on pag-apprentice, diba? Apprenticeship. Kaya parang pumasok na lang yung idea na kailangan mag-aral para makapagtrabaho. Parang recent time lang yun eh. Oo, Na pumasok yung sa mismong magka-college ka para sa Oo. engineering, Oo. di ba? Magka-college ka para sa mga
yung hard na sciences na ano. Bakit hindi Pero mo naman dati, university? apprenticeship, parang TESDA. TESDA. So yung Ganun siya. TESDA, pag-apprentice ka, Mm. ganun lang talaga, NC1, NC2. Ang college ay talagang for more philosophical, Mga elite. liberal arts, Ganun, na ano mga talaga. thinking, ganyan. Kaya parang recent lang ngayon, pumasok nga yung kapitalismo sa ganyan na kailangan mo i-ingrain yung sense of credentials na makukuha mo ng university para makapagtrabaho. Even though sabihin natin incompetent naman or parang wala naman talagang skills na tutunan yung mga estudyante. Kasi matututunan mo lang naman yung skills sa On mga the field. trade, ay sa Sa field, di ba? field mismo. Actually, kahit nga kunwari, sa abogado, although siyempre abogado, mas liberal arts naman yan na ano. Sa law school, di ba? Iba. Iba naman ang Natutunan mo ba paano mag-file ng kaso sa law school? theoretical. Theoretical, pero ako nga, hindi ako marunong paano mag-registered mail. Nagturo sa akin mag-registered mail. Si Kuya Mike, yung staff ko. Hindi, tsaka totoo yan. Kaya sabi sa labor, di ba? Sa labor pa lang, iba yung theoretical, iba yung talagang action na nangyayari sa field. So, kailangan mo talaga ng experience-based dun sa Tsaka mga... ang weird din yung parang pinamamalaki sa bansa natin yung credentials ng degree, masters, mga ganyan. Pero sahod mo naman, hindi naman nag-reflect mismo dun sa value. Wala. ng trabaho mo, di ba? No, may kakilala ako, cum laude, ang sahod, minimum wage eh. Kailangan ko nag-engineer siya para yumaman, yung pala, mas mababa pa sahod niya sa mga call center. So parang, Kahit nga ang mga abogado, doktor ngayon, kala ng mga iba, nung henerasyon ng mga tatay-nanay natin, pag abogado, doktor, mayaman. Kasi nga, ganun ang akala nila, mayaman na abogado, doktor eh. Pero hindi, ang daming mga doktor. Nag-abroad, nag-OFW. Kapatid ko, doktor eh. Nasa Australia ngayon. Kasi puta, wala daw future sa Pilipinas. Tama. Mga abogado. Maraming abogado ngayon, call center. Yung Doktor, legal business, transcriptionist. Oh, ang laki ng sahod, pre. Ang laki, di ba? Kaysa mag-abogado ka. 6 digits, buwan-buwan, sigurado. Dito, doktor ka. Pagdating mo sa Canada, nurse. caregiver. Ganun. Ganon. So, walang nakikitang future dito sa Pilipinas yung karamihan ng manggagawa. Dahil nga, education system natin, it's designed para mag-churn out lang ng maraming manggagawa para ma-exploit lang ng sistema kasi kailangan cheap labor. Pag mas maraming manggagawa, mas maraming mag-aagawan sa trabaho. Pag marami nag-aagawan sa trabaho, Drive down. kayang ibaba yung sahod nung mga may-ari ng negosyo. Kasi marami kayong nag-aagawan eh. Anong gusto nyo? May trabaho na lang o wala? Yun nga. May trabaho na lang na minimum wage o wala? Life or death. Di ba? Oo. Di ba yung sinasabi nga nila, kapal naman ng mukha nyo. Nung una, nangihingi kayo ng trabaho. Tapos ngayon, nangihingi kayo ng tamang sahod. Binigyan na kayo ng trabaho, tamang sahod. Ang tawag dyan, wala kang no choice. Oo, wala kang no choice. Takina. At least may trabaho. At yan ang nagiging attitude ng karamihan ng manggagawa. To be grateful na lang. Dahil hindi nila nakikita wala kang panahon para magtumingin sa larger picture eh. Wala kang panahon para mag-zoom out eh. Oo. Diba? Kasi everyday mong existence ay ano lang eh. Unstable. Trabaho, sweldo, bibili ng pagkain, pag may sakit pa, diba? Wala. Di ka, Trabaho ulit. bakit ganito? Wala ka ng time para mag-isip eh. Oo. Ba't ganito yung system? Bakit minimum wage? Ba't pag nanghingi kami ng mas mataas, 200 pesos lang, bakit sinasabi sobra naman kami, matuwa na kami na may trabaho kami? Diba? So, I think, dapat tayong mga may luxury and privilege to zoom out, to think about those things, we need to get our ideas out there. Tama. Kaya may politikang ina mo. Politikang ina mo. Tumaas naman daw yung sahod recently Ay, 85 pesos. Okay na yun, di ba? NCR lang yun, NCR Reklamo lang. ka pa ba sa 200, Elijah? 85 pesos na tayo. Tranches pa. Sobra ka naman, Elijah. Sobra ka na. Tinaasa na nga yung sahod na inaangal-angal mo nun. Ngayon, Masalamat ka na lang. Gusto pa Kaya- 200? Gusto ko nga, 5 pesos lang eh. Tapos, 3 gives. Kala 5 gives, Hindi, piso-piso. putang na ganyan naisip ni Sergio Ortiz Luis ng Employers Confederation of the Philippines. 85, malaki yan! 60, malaki yan! 50, malaki pa rin yan! Pukin ang ina, 5 piso tamo. Sabihin nun, ang laki niya. Explain mo, bakit tingin mong maliit yung 85 pesos? Alam ko na-explain mo ito sa mga ibang vlog mo. Okay, hindi. Malaki ba talaga? Present ako sa ang ginagawa ko ngayon, lahat ng regional wage boards. Nakita ko. At least yung mga major pinupuntahan natin. Ina-explain natin doon. Punta ka ng Cebu, di ba? Cebu, Cavite, NCR. Siyempre, parang hopping. Ang dali lang na maintindihin eh. Sa RA 672, ito pag mag-uumpisa kasi ang Regional Wage Board, bago yan magtalakay ng consultation, sasabihin yan, kami po sa Regional Wage Board ay nandito kami para i-guide.
I-guide yung wage board Mm. na gumamit ng information, ng science, ng data, Data-driven. data-driven daw. O di siyempre yung mga manggagawa, ang nagpe-petition kasi mga manggagawa eh. Mm-mm. Dun sa mga wage boards. Sabihin, itaas nyo sahod, 200 pesos. May basis yun. Hindi lang naman pumunta yung manggagawa dun, nasa isip niya. Kuwari, gumising siya. Ay, mangingi ako 200. 200 kasi yung Oo. yung araw-araw kong pamasahe. Oo, 200. Hindi naman ganun yun eh. Naputayin na nito mga taga-wage board eh. Ang pinapresent doon, data mismo mula sa Philippine Statistics Authority. O, halimbawa, sinasabi ng mga manggagawa ngayon, dagdagan nyo yung sahod ng at least 100 to 200 pesos. Ang basis nun, yung Consumer Price Index, yung paggalaw sa inflation rate. Mm. Pag kinumpute mo yun, makukuha mo eh. Dali lang naman computein yun. Real wage is nominal wage over CPI times 100. Sa'yo madali, ekonomista ka eh. Oo. Wala akong alam dyan. So ngayon, Explain mo. Oh, so ngayon, yung In layman's term, Ay, yung layman's term. maintindihan. Halimbawa, sinabi ng PSA, Ah. noong 2018 daw, since 2018, nabawasan na yung purchasing power ng mga manggagawa ng 30%. Mm. So, ibig sabihin, para maibalik mo yung halaga, yung kapasidad na makabili ng mga produkto at serbisyo gamit yung presyo ng 2018, dapat maibalik sa'yo at least 200 pesos. So, dali. So, ibig sabihin ba, pag 30%, tama ba to? So, yung 100 piso ko noong 2018, 70 pesos 70 pesos na lang ngayon. So, straight ganun lang yun. Yes, Straight, ganun sa kasimple. sa Oo. 1,000, 700 na lang yan. Mm. Eh, kinumpute ng PSA. So, 30% na nawawala. So, dapat tumaas ng 30% yung sweldo Yes. from 2018 From 2018. hanggang ngayon. Magkano ba noong 2018? 2018, hindi ko rin alam magkano nung 2018. Parang 500 plus yun eh. Oo. So yan yung basis ng 200 Oo. na hinihingi nyo. So, di pa talaga siya increase more on... Hindi pa siya increase. Recovery. Ang sabi nga namin dyan, wage recovery. Mm. O ngayon, pag kinuha mo yung real wage naman, real wage meaning yung, kasi may nominal wage eh. Nominal wage, yun lang yung Yun yung category. presyo ngayon. Wala, 695. Mm. Nominal yun. Pero pag binangga mo yung halaga talaga niya, i-compute mo lang naman sa inflation eh. Ibig sabihin, gaano kabilis tumaas yung presyo ng itlog, ng gatas, ng asukal, ng bigas, ng karne. Yan lang naman i-compute mo yan eh. So pag binangga mo sa inflation rate, ang nawawala na sa mga manggagawa, dito pa lang sa NCR, 180 pesos to 200 pesos na. So kaya kapag sinabing itaas yung sahod ng mga manggagawa, ang basis, first, purchasing power, second, yung real value niya, vis-a-vis o in relation sa inflation rate. So nasa 100 to 200 pesos na, tapos ang ibibigay, 85 pesos. Pero anong data ginagamit ang regional Ng- board ng wages pagdating sa ganyan? Dapat yun nga eh. Pero anong ginagamit, di nila binabanggit sa inyo yung date? Di ba sila nagbibigay ng raw May data? criteria lang yan. Sasabihin nila, capacity of employers to pay. Demand of workers for living wages. Tapos yung balik sa industriya kasi dapat daw umikot yung kapital eh. So, business-oriented yung... Hindi, may... Hindi, so, dali. So, paano nila, how did they come up with 85 pesos? Yan ang tanong ng mga manggagawa. So, Kasi, Sabi nila, gusto nila data-driven, Oo. scientific. yan ang tanong. Diba? Oo. Oh, bakit 85? Anong Kasi, computation? kaya dyan ko sinasabi, gaguhan yung mga regional wage board. Hmm. Kasi hindi naman talaga nila ginagamit yung data. Ba't yung science. ba't nagpapakahirap tayo Ayun na nga. taon-taon punta sa wage Utangin board? ng mga regional wage. Kasi ang mangyayari dyan, kuwari, nagkonsultahan. Konsultahan tayo. Pagtapos makuha lahat ng hearing tsaka ng consultation, magtatawagan lang yung mga yan eh. Itaas natin ng 85 pesos ha. Tatawag aalma ngayon yung member ng employer. Hindi namin kaya yan. Gawin yung 60. Gawin yung 50 pesos. Tapos hatiin natin sa dalawa. Walang Yung sayang. manggagawa, hindi tinatawagan. Ewan ko kung tinatawagan yung Tinatawagan ka. mga manggagawa. Ikaw ba tinawagan ka? Tinatawagan. Hindi nga ako Sa tinawagan. 85? Wala. Hindi, wala. Alam mo, Ikaw kamanggagawa parties ka na. Kaya nga eh. So yun ang dyan, yan ang system dyan. Wala talagang basis, lokohan yan. Ngayon tinatanong, Hulaan lang, ibig sabihin, hula-hula lang. para kang tumatawad sa palengke. Gago pala. Ano yung scientific data driven? Kaya tapos Pag sila magpanggap, putang ina nila. tapos pag sinabi mo sa harap-harapan sa kanila, kaya harap-harapan ko sinasabi sa kanila, mga walang kwenta kayo, sila pagalit. Nagalit. Ang sabi. Nasasaktan sila, parang nakasimangot lahat sila, nakaganon. Sila pagalit, sila pa nakasimangot, sila pa malungkot pag sinabi ng walang kwenta sila. Kaya yan, parang nagtatawaran lang yan. Kaya may tanong nga mga manggagawa, sige, ipakita ninyo ano ang basis raw data. ng 85 pesos. Wala sila mapapakita. Gagamitin nila dyan poverty threshold. Kahit pa poverty threshold, ibigay nila.
Data mismo sa PSA, hindi nila ma-justify ang 85 Hindi, pesos. sa Congress, pagka pinatawag sila sa budget season, dapat tanungin yan. Oo, tatanungin ko talaga Anong yun. basis nyo 85? O kaya pag maglabas sa Region 4, anong basis nyo dyan? Tapos Anong ito, scientific at data-driven yun na ano dyan? dapat lumabas mismo 85 pesos. Oo, diba? di ba? Oo. May nakakatawa pa dyan. Lagi sinasabi ng mga negosyante, hindi kasi namin kaya, malulugi kami. Alam nyo, wala pa, sa dami ng hearing kong napuntahan tungkol sa wages, wala pang isang malaking negosyante nagbukas ng ano niya, ng financial record niya. Mm. Wala pa kahit isa. Yung malalaking negosyante na sinabi nila, talaga nalulugi kami. Ito yung ano namin, ito yung nasa accounting books namin, palugi kami. So, kwento-kwento lang na Kwento-kwento lang, malulugi. laging assumption sinasabi. Baka naman kasi totoo Baka naman talaga malulugi sila. O di ang hamon namin sa ECOP, lahat ng member ng ECOP, lahat ng mga malalaking negosyante, labas nyo accounting books ninyo. Hindi lalabas, nagtatago Hindi nga nila kay lalabas, BIR eh. siyempre. Totoo naman eh. Kaya pag sinabing barya, yung 85, barya in relation to what is needed to recover. Tapos, hindi na lang barya, ginawa pang tugib sulugan. Tapos si Secretary Tolentino, this is historic. Taas eh. Well, to be fair, totoo naman na historic. Peso Kasi, value. Peso value. sa yung nominal value na 85 pesos, siya talaga siya pinakamataas since 1989. Real value. Pero, Pero yung real value nun, yun yung pero di ko pa rin tatanggapin kasi ano yun panluloko yun yung 85 pesos historic. Kasi pwede mo sabihin, this year, 60 pesos. Kasi yung susunod na tranche by January pa. Misleading. So in effect, this year, ang itataas lang talaga sa NCR 60. is 60 pesos. Misleading yung ano. Bakit ganun? Siyempre, si Secretary Tolentino. Propaganda, PR. PR, politiko senador Yun. Kaya, Pero, sige, ako tingin ko, yan yung one side of the coin, di ba? Pero other side of the coin naman kasi, yung 85 pesos, ako tingin ko para sa akin, it represents the strength of the labor movement. yan. Yan lang, kasi para sa akin, ang pagtaas ng sahod, hindi yan data-driven, hindi yan scientific. Yan ang sinasabi ng lahat. Tama. Kahit ang labor movement, sinasabi, scientific yan at data-driven, na-compute namin, 200 pesos. Pero, ang real politic niyan, hindi yan scientific and data-driven. Dahil yan ay depende sa balance of Sa forces lakas. at class struggle. Ayan. Kaya, Kung mas malakas ang labor movement, kung mas maraming manggagawa ang may union, Tataas kung mas maraming manggagawa ang nag-iingay sa SOCMED ayun. para itaas ang sahod, mas mataas ang ibibigay ng gobyerno. Yan. Yan, tama yan. At kung wala kang pakialam dyan, Putang ino. mas mababa ang ibibigay. ganun yun. Hindi, maraming walang pakialam dyan, yung mga may negosyo, di ba? Na ano. Pero yung mga manggagawa, dapat maintindihan nila na yung taas sahod ay nakadepende sa level ng militansya ng labor movement at ng mga manggagawa. Kung gaano mo kalakas i-demand yan, sa kalsada man yan, sa social media man yan, sa union mo man yan, sa employer mo man yan, doon nakadepende yan. Kaya sinabi ko yan sa Committee on Labor and Employment hearing Kasi sabi ko doon sa NWPC, sa ECOP, tsaka yung mga negosyo, they don't know their history. 1951, RA 602, Minimum Wage Act. Tsaka 1989, RA 6727, Wage Rationalization Act of 1989, tsaka 40% increase sa sahod. Hindi economic. Political. Sabi ko, you don't know your history. It's a political decision. 1951, Quirino yan So, ang taas ng rebellion sa Pilipinas, yung Hook Rebellion. Rebellion. So, to suppress Hook Rebellion, nag-introduce yung mga Amerikano, yung mga US, CIA. Siyempre. Nag-introduce sila ng economic package. So, isa sa lumabas na na recommendation ng United States para hindi masyadong lumaganap yung gulo at dumami mga Yung Hook komunista, Rebel, yung mga komunista. mag-minimum wage act ka. So, ini-standardize yung pagbibigay ng minimum wages. Nahati lang sa dalawa. Agricultural tsaka non-agricultural. Same in 1989. 1989, puta, 3 kudeta yun. Tsaka after martial law. After martial law, 3 kudeta, bagsak yung ekonomiya natin, walang foreign direct investment. Yung mga rally, nagsusunog ng bus sa EDSA, ganun doon. So, ang panawagan ng labor movement at that time, itaas yung sahod ng mga manggagawa. Yan yung welcome bayan. Welcome bayan. At least 300,000 workers all throughout the Philippines. So, Tigil. sabay-sabay na welcome. Tigil trabaho. Din napilitan si Cory.
ang tinaas na sahod nun ay 40%. 89 pesos So, from from 60 to 89 pesos Mm. yan. So, 89 pesos lahat. So, kaya sinasabi ko, it is not only economic, but it is Political. also political decision. Kaya tama sinasabi, yung batas manggagawa. Yung 85 pesos, yan pa lang yung binungan ng pag-iingay, pangangalampag. Kaya lagi sinasabi, pag yung mga manggagawa, pag di natutunan na lumaban, Wala. hindi ko siya ibibigay ni, lalo na ni Criselda si. Criselda si. Tatanong mo ng tao. bugbog na yung tao, kaya mo na. Tanga na, tauhan lang rin yun. Hindi, pero ginawa ko na siyang kampanya eh. Sabi ko, hanggat hindi tumitino yung taga-NWPC tsaka Dole, laging yan ang linya ko kahit saan kami magpunta. Pero boss, hindi lang siya simpleng empleyado. Conscious talaga siya na conscious siya na Hindi ko siya kilala eh. pigilan yung ni taas sahod. Tapos hindi daw siya minimum wage earner nga kasi skilled daw siya. Nag-aral siya. Skill niya mambola. Oo. So yan po ang 85 pesos. Kamusta naman kayong dalawa? Hindi kasi ako ang comment ko naman doon, yung bakit hindi ulit ma-activate yung pagiging, hindi naman natin sinasabing maging radical yung mga manggagawa eh. Ang nangyari kasi after the Cory era, nagkaroon ng ewan ko ka sa natin, sa kultura natin, parang nagkaroon ng favoring harmony than maging maligalig. Disruptive, Kaya para 'di ba laging ang bibo mo naman, ang ligalig mo naman. Yan yung naging masamang tao ka ngayon pag nagiging maligalig ka, 'di ba? So parang doon na lang tayo, complacent tayo, tahimik tayo, peace tayo lahat. Kahit ino-oppress ka na, ang mindset, patawarin mo na lang 'yan. Makakarma din 'yan. Laging ganun yung bukang bibig nung mga managers natin, mga So yung mga manggagawa natin, hassle pa yan abala yan Okay na, titising ko na lang. Sociologist sasagot dapat dyan. Yung ganyan kasing attitude ng mga Filipino, feeling ko, it's derived from the fact na alam nilang masama na yung sitwasyon ngayon. So they want harmony to not make the situation far worse. Feeling ko scars yan ng political and economic instability natin throughout the ages talaga sa Pilipinas eh. Martial law, yung kudita yung panahon nila Cory, yung kay Erap, tapos yung kay kay Gloria. Then pumunta ngayon si Duterte. Si Digong Digong naka-capture dyan. Siya nakaka-capture ng ganong plights ng mga Filipinos eh. Na gusto na lang ng harmony to make peace sa mga para tanggalin yung peace na yan. Ginulungan ni Digong eh. Hindi. Gano'n yung dugong yung political landscape kasi siya yung parang unang politiko na talagang no nonsense na politiko talaga eh. Siguro before era, pero parating kay Digong talaga. Pero pagdating kay Digong, pinangako niya yung contractualization. Tatanggalin. Alam Pinangako niya yung provincial rate. binagyan niya ng mga cabinet positions yung mga left wing. Ah. 'Di ba? Kumbaga at some point si Duterte yung pinaka manifestation ng DDS ka. manifestation ng frustrations ng Filipino throughout the ages eh. And ngayon gusto na lang ng harmony. At yan din yung ginamit ni BBM na unity. Oo, yan. At in-other nila yung mga labas dun sa unity. Pang Jessica Soho talaga to. Diba? Parang Pang kapuso mo, Jessica, KJMS. kasi yung ganyang actions kasi parang it doesn't form in a vacuum. Kailangan tignan yung history at mga material variables ng history at kung bakit ba nagkakaroon ng ganyang attitude ng mga Filipino. Kasi historically, matapang daw mga Pilipino, mapaglaban. Then ngayon gusto nila harmonious. Ganyan, pero pag naman, dating ng araw ng Independence Day, biglang, Simbo de Facio, ganyan-ganyan. Tapos yung Proud Filipino. Yung mga aktivista, biglang NPA, biglang terorista, bigla. Buti pa sa Back Indonesia. to you, Miss Jessica. Buti pa sa Indonesia. So Mark. Dalawang sentimo. Oy, pero butang ina ni PBBM talaga eh. Bakit na naman? Bakit na naman? Nanahimik na nga yung tao. Tama si Billion sa'yo po. Negative. Hindi kasi, kita mo, unprecedented yung bilang ng boto eh. President, Vice President. Pangako mo na nga lang unity. Hindi ko pa nagawa. Hindi mo pa nagawa. Hindi, tsaka kung may mga nagsasabi niyan eh. Di ba ngayon, negative 15 na si puta nila langaw, no? So ngayon, negative 15, negative. Meron na ba niya si Gloria? Di pa. Negative 20 plus ata yung kay Gloria, di ba? Pero sa publicus, negative 27 si BBM. PBBM. Pero kung nagamit niya lang yun, sabihin niya, ngayon, yung mga oligarko, papanagutin natin. Yung mga oligarko na yan. Wala magkwe-question ng mga Pilipino. Hindi naman niya pinangako yun in the first Hindi, place. ang sinasabi ko lang, kung nagamit niya yung unprecedented na mandatong ibinigay sa kanya
ng mga Pilipino, sobrang laking boto, sobrang daming bumoto at naniwala. Ginamit din niya sa sa'yo. flood control. Ay, ginamit niya sa flood control. Siya nga Ito, siya na yung na-expose. Ito ka niya sa flood control, di ba? 2022 to 2025 yung pinaka-height. Although, before pa that, kahit nung Pinoy Meron na. time, Digong time, may Meron na. flood control scam na. Pero height niyan 2022 to 2025 kasi malaki ang political capital ng unit team. Yun nga. So, wala masyadong oposisyon. Mm. Di ba? Mm. Napakaliit Yun na oposisyon kaya nagawa nila yung kaya nilang gawin. Yun. Yun Yun ang ang- importansya ng oposisyon. Getting the bag. Sa Diba? modern. Kasi walang oposisyon nung panahon na yun eh. Di ba? Mahina yung kakampings, liberals, Hina, progressives. oo. Wala, mahina. So wala, Wala. nagawa nila gusto nila. Nagawa ni kung sino man, si Romualdez man yan, si Saldico man yan, si BBM man yan, di ba? Nagawa Pero nila. kung matino lang yung mga yan, pero ang dami nilang pwedeng, baka may lumilipad na kotse na siguro tayo sa Pilipinas. Hindi yan ang punto ko. With that unprecedented Super- mandate, Oo. di ba? Na may mass-oriented base ka, no? Ganun. Yung base mo talagang, puta, paniniwalaan ka Papatay. namin, unity! Oo. Ginawa mo flood control. Nireduce mo yung Pilipinas sa puro lahat na lang kayo nangungurakot. Hindi. Siya naman daw nag-expose kasi noon. Ah? Siya daw nag-expose. Hindi. Sabi nga niya, Oo. bakit kung racket ko yan, ito sabi niya, kung racket ko yan, bakit ko naman yan i-expose? Diba? Kasi nungalingan niya, PBBM. Alam mo sa wala kasing mai-report na accomplishment yan, pati yung kalikasan, kinikredit grab ng presidente. Sino nag-expose yun sa flood Yung baha control? ng 2022. Yung bagyo tsaka baha. Di ba, nagsosona siya nun? I am proud to say 5,500 flood control projects. 2022. Oh, well, 23. 2023 na-accomplish. After niya magsona, puta, bumagyo. Bumahado yung mga tao na saan na yung flood control. Kaya hindi si PBBM, sinungaling palasyo. Nature. Nature, kalikasan yan. 2023, pinagmamalaki niya, tapos 2025, bigla sabi niya, di siya kasama. Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Tatang na, naglalabas ng budget si Amena Pangandaman. Ayan, ng Amena BBM. Pangandaban. Diba? Tsaka Si hindi, Ralph Recto ng Finance. tsaka presidente, pirmahan yan. Siya nga daw yung mastermind. Oh, racket. Na hindi pinapangalan ng mga DDS. Hanapin ang mastermind. Sino? Pero yung mga DDS, sino ba? Yung pag Hindi pinapangalanan ng DDS yan. na siya? Si BBM. Nakikita ko bakit sa mga comments lagi. Dapat kasi yung mastermind, wag yung mga Hindi. jinggoy na yan, ganun. Si BBM, pinapangalanan ng DDS. Alam mo, hindi nagpapangalan kay PBBM? Sino? Mga pink. Putang. Tsaka dilaw. Agay. Ay, Tama. Lahat ng sangkot, dapat managot. Ikulong na yan, mga kurakot. Tanungin mo, sino kukulong natin? Lahat. Sino yung lahat? Kanina tatanong, kanina. Doon sa pink. Tanong Sino mo, ba tingin pink? sa camera. Sino pink? Ay, mga dilaw. Sino Ano ba nga yun? talaga? Mag-name ako ng party list. Wag. Akala ko, mag-name ako party list. Tatlo sila dun eh. Wag. Hindi sila kaya dyan na-capture yan. Pupunta tayo, paano na-capture nung DDS din yung opposition? Pag sinabing lahat ng sangkot dapat managot, sinong mastermind? Tuturo sa'yo ng DDS. Kasi PBBM. May mga ibang grupo, pinapangalanan lang si Sara Duterte. Martin Romualdez. Martin Romualdez, hanggang dun lang. Saldi ko. Hanggang dun lang. Pangat na yan eh. PBBM. Tumigil, kumbaga. Tumigil. Hindi ba naglaglagan na nga Romualdez tsaka si Cheese Escudero? Naglaglagan na sila, di ba? Oo. Nagtirahan na sila sa social Hindi, media. wala. Kakampi na sila uli. Ay, yun lang. Kaya nga tayo silang impeachment eh. Naglilipat Yan, which will lead us to the topic. Galing mag-connect talaga niyo. Impeachment. Ano ba meron sa impeachment? Ano ba meron ng Ikaw yung congressman dito. Ay, base sa Hindi naman research. siya kasama sa prosecution team eh. Base sa research, ha? Ayan. 27 million pesos per day ang ginagastos ng gobyerno. 2.4 Per billion day, yun per sa day. 96 Per day, days. nakalagay. Ano saan gagastusin yun? Yun yung ginagastos sa Proceedings, proceedings. Lahat. pagkain, Pagkain. honorarium. Magkano ba yung putang ng robe na yun? 7,000. 7,000 lang? Tapos, Oh. Ewan ko, pagkain, production. Yun. 7,000? Kasi Hindi, tinignan namin yung data eh. Kung 96 days yun, 2.4 billion yun sa 96 sa days. liquidation nun, yung robe na yun, parang 200,000 siguro yun. Si Bato, no, nagpagawa ng robe, di rin nagamit. sayang lang. Sayang yung pera. Malas lang, boy! Malas lang, boy! Tago ka muna, So, boy. 27 million a day. Oh, a day. 25 to 27 million a day. Pangkain, kuryente, lahat na. Oo. And 96 days yun. So 2.4 Bakit hindi po billion. pwedeng gawing hindi ba pwede paspasin yan na 1 week puta. Ayun, the Senate allocates estimated to 12.6 million to 27 million for proceedings. Di ba pwede? Okay, 2 weeks tayo, 2 weeks. Isang linggo sa inyo O, partida yan. Isang linggo sa inyo, isang linggo sa amin. Tapusin natin. Puta na, grabe naman. Ba't
ganun kalaki. Eh, Eh, mo. Hindi, kahit sabi nyo, pagkain, buffet mo na. Putang ina, yung lahat ng paano mga natin senador. to? Ilan lang naman sila doon eh. 20, ilan na lang ba sila? Hindi ko, Di, syempre, papakainin yung staff pa. 21. 21. 21 na lang sila. O, sige, sa mga staff, sabihin mo, 1,000. Sa O, magkano catering nun? Tama. Di baka kasi, ano eh. Yung baka may kickback. Di, tsaka- Natin baka pero sa- disclosure, kulang pa tayo ng fact check ha. Pero yun kasi nakalagay sa... Di baka Via Mare kasi pinapakain sa kanila. Pucha. Di Mahal ba yun? Mahal yun eh. Hindi pa ako kumakain doon. Baka mga steak. Bili ka puto bumbong, 200 piso, 2 pirasong ganun. Doon? Via Mare? Syempre, kaming mga, alam mo naman kami, pag nagmerienda. Ba't alam mo yung presyo? Ha? Mahal naman. 200, isang ano na. Pero ito, sa tingin nyo ba, after na impeachment, ma-impeach talaga si Sara Duterte. Nagkasayang lang tayo ng 2.4 billion sa buong Philippines. Yan, tayo natin. Si Adrian muna. Attorney, tingin nyo. Ito kasi yan eh. So, kung yung mga senador natin ay talagang may mga paninindigan, di ba, na talagang naniniwala sila sa kanilang pinaglalaban. Hindi, alam natin wala eh. Yun na nga eh. Kasi kung alam nating meron, hindi may impeach. Kasi kilala natin, identified natin yung opposition, kilala natin yung kakampi, kilala natin yung hindi. Pero yung sudden biglang tawid bakod, parang medyo naging medyo komplikado yung computation. So, tingin mo may chance. May chance. Oo. Siyempre, Si- may chance yan. Sino pang tatawid tingin mo? Meron pang Tumawid na si Joel tatlo na lang. Villanueva at saka si Oo, Cheats, si di ba? Cheats. Tama ba? siyempre. 3 na lang ang kulang. 3 na lang kulang. Tatlo na lang. 16 to convict. Oo. Yun ang ini-insist ni Cheese eh, di ba? Oo. 16 to convict. So, 30 na sila ngayon. Ah. So, may 3 na lang na Sino pa yung tatlo? wild card. Dalawang bilyar yan. Bilyar yan. Dalawang Bilyar, bilyar. bilyar. SEC na Dalawang kaso sila. bilyar. Possible. Posible eh. Yung mga original lumipat sa from Tito Soto. Possible Ba't yung bilyar? Ba't Legarda. bilyar? Di mo, Bakit? di mo may kaso sila ngayon sa SEC. Saan? Di mo may kaso sila sa SEC ngayon. Oo. Yan yung, Yung parang, inflation nung... Market manipulation, mga ganyan na kaso sa kanila ngayon. Tsaka yung prime water pa. Prime water pa. Crime water. Yun. Try mo. Di kasi yung mga nakausap ako mga Tsaka baka wala silang tubig. Dahil si Mark Villar, DPWH, baka abutin din siya ng blood control. Oo. di ba? Yayariin Di ba yung bayaw niya ba o kapatid niya yata, yung isa din sa dawit sa flood control, di ba? Ganun ba? Parang may nabanggit yung... Yan yung isa mga possible political pressure sa kanila. Kay Legarda, hindi ko alam kung anong. So, yung isa tingin mo si Legarda. Yung possible. Siya yung lumipat from Tito Soto to Di ba yung kay si Leandro, yung anak niya ang gagawin pang pressure sa kanya, di ba? O siya Marcoleta dahil nakulong. Tapos bigla siya pupunta. Hindi, wala Boboto na. ako. Putang ako makulong. Putang ina nyo, bahala na kayo dyan. Si Robin, di nila maipit yun. Oh, Si hindi. Robin. Sanay sa loob yun eh. Ano na? Bakit Ha? hindi sa Robin? Sanay na sa loob yun eh. Sanay sa Di ba, nag-post nga siya, di ba, ano yun? University of Prison. Prisons. Oo. UP rin daw siya. Pero maraming humanga sa statement na yun. Yung ganong klase nga. Kasi sa natakon the elitist schools eh. Hindi mo naman kailangan Hindi, agree ako kay Robin. Kaya doon. hindi nila mapipiga si Robin. Pag, sige, kukulong ka namin, Yung Robin. ano? Kulong mo! Gaganon. Kulong mo! Gaganon mo yun. Then, tsaka si Robin naniniwala talaga siyang tama yung pinaglalaban niya. Seryoso. Seryoso Hindi, siya. yun ang Hindi siya performative. With all the flaws ni Robin, lahat ng sabihin ng mga iba dyan, Oh. ng mga oposisyon o ng pink kay Robin, ako feeling ko he's a genuine person. Tama. I mean, you can- Naniniwala siya sa naniniwala siya tama yung posisyon niya. Yung conviction niya talaga. Maaaring mali. Ako tingin ko may mga mali siyang posisyon. I mean, you can disagree siya, with his naniniwala politics siya. eh. Pero ipaninindigan din talaga siya sa ganyang klase. Tama. Kaya kakayanin yan na ma-impeach. 3 wild card na lang. So, dalawa pala sabi niyo. So, dalawang bilyar, magkapatid. O, Si sino Legarda, pa? hindi ko alam kung tatawid. Legarda. Possible. Siya yung Possible. tumawid from Tito Soto to Cayetano. Malay mo, si Cayetano yan. Yung iba, Si Bongo. Hindi, may school of thought nabasa ko na si Pia Cayetano daw ay pwedeng sumuway kay Alan. Sumuway. Kasi, nung daw tumakbo si Pia, she ran on the platform of progressive platform daw. So, women, environment, blah, blah, blah. So, and known daw si Pia na bumoto ng conscience niya. Parang ganun. Parang kay Tony Labiña ko ata nabasa o kay Baka si malay mo si Alan Peter biglang ano. o kay Mel Santa Maria ata. Baka si Alan Peter biglang bumalik. Nako. Hindi. Lang. Sure. Ano yun? 100% sure. Babaliktad yun. Hindi mo lang alam kailan. Oo. Bakit? Paano mo He is loyal to himself, eh. Buong political career ni Alan Peter Cayetano, puro baliktarin yan. He is loyal to himself. Sure babaliktad si Alan Peter. Hindi mo lang alam kailan. If the Yun price ang is right. Tapos magpe-Facebook live na naman yan.
So, sino pa? Sino pang pwedeng bumaliktad? Bongo. Bongo. Bongo? Umaten ba? Hindi ko. Sa impeachment? Ma-attend. Umatin siya. Umaten. Hindi So, na nandun siya siya. salita. Hindi ako nanonood kasi wala akong... Siya, si pakialam Villar eh. nandun, tapos tahimik lang, parehas. Tahimik lang. Tahimik lang siya dalawa. Alam mo ba't di ako nanonood ng impeachment? Minsan di pa ako nanonood. Kahit yung mga reels, tiyatamad akong panoorin. Na kasi alam kong political theater lang eh. Mm. Kasi ang hirap sa impeachment ito iisipin ng tao, at ito ang paningin ng common tao dyan, base sa ebidensya kung guilty or not guilty. Mm. Kasi parang korte eh. Diba? I hate that the impeachment has been too judicialized. Mm. When in fact, it is a political process. It depends on the balance of forces sa Senado kung kukonbikin o hindi. Tama. Diba? So, tingin ko, kapag, theater lang yan. Ano yan? Circus. Sabi, Entertainment. magagaling na abogado, si Atty. Magagaling naman talaga. Atty. Ligutan, Atty. Narbasa, diba? Pero, it's not that eh. It's all a distraction. Yung galing ng mga abogado na yan, yung galing na mag-object, galing nila mag-present ng at the end of the day, politika ang magdi-decide kung guilty or not guilty si Sara Tama. Duterte. At ang danger dyan ay kapag inisip ng masa na kapag yan ay not guilty, wala talaga ng kasalanan si Sara Duterte. O kapag yan ay na-declare na guilty, corrupt na talaga si Sara Duterte. Parang parehas talo, no? So, hindi yan korte. Mga boss, hindi korte ang impeachment court. Mm. Political court siya. Ang impeachment ay isang court of public opinion. Maniwala po kayo. Tama. Hindi yan base sa ebidensya. Yung kaya corona ba? Gano'ng katagal yung impeachment proceedings nun? Hindi ko na maalala. Pungas-pungas pa ako. Wala rin akong pakailan nun eh. Parang Kasi nagdodota lang ako nun. Ay, na-impeach na. Ganun na. Hindi ko siya kilala. Nung na-impeach yun, ang kumontra lang yata doon, si Miriam, si BBM, tsaka si Hindi, na-impeach. Arroyo. Kaya political Mm. practice, political exercise talaga yung impeachment. Mm. Kasi si Pinoy ang talagang nagtulak niyan para ma-impeach si Corona. Kasi yung Hacienda Hacienda Luisita. Dinistribute eh. Ganun yun. Dinistribute ni Corona. Tamo na after how many years, 'di ba? Nabaliktad ng Korte Suprema, pinawalang sala si Corona sa lahat. Ganyan din yan kay Sara, kay BP. Ganyan din mangyayari. Hindi ganun. Kunyari na-convict ka sa Politika. impeachment, tapos yung Supreme Court pwede pa rin balikan yung decision. Hindi, niya. merong mga kaso kasi si Corona na ginamit na basis for impeachment. Oh, yung retirement nga niya, yung letters of so something yun. Corona, yung asawa. Pero Na-release. ang funny diyan sa sa impeachment, ang daming memes eh. Si Wingat, si SP Win. Anong ginagawa mo dyan sa taas? Hoy! Hoy, Win! Nagano nga siya, Ba't ka nasa taas? nag-donate taking. Okay, bigyan Noisy. Sino noisy? Iba nga nananahi pa eh. Nagsasanggip sa list. isang gifts meron. Tapos sinusubukan si Cheese eh. Ay, ang funny yun. Ang daming memes na lumalabas kay SP Win. Ang sabi ng mga Pink, siyempre, hindi naman to first time, sabi nila. Noong panahon ni Corona, impeachment, ni Erap, pareho, yung Chief Justice, tsaka yung Senate President, sa podium. Hindi naman to President, sabi ng mga DDS, hindi naman to President ng dalawang senador kayo, Chief Justice yung dating nakaupo dyan, nakatabi ng Senate President, di ba? Kasi si Win ayaw mag-take ng leadership. Bakit nga ba? Hindi daw siya abogado. Di ba, for example, di naman lahat ng senador ay abogado, so di matutuloy ang impeachment in that case. For example, sa ganung Lame nga yung excuse niya na gusto niya daw tutukan din yung yung other affairs of Senate. Kaya daw si Cheese daw muna. Totoo yan. Weak ang leadership niya. Ibig sabihin. Huwag tayong maglokohan. Weak ang leadership ni Win Gatchalian. Nandyan lang siya para lang maagaw ng admin yung majority ng Senado. At wag din iaalis sa discussion. It's a possible concession ni Cheese. Tama. Kaya siya bumaliktad. Amoy ng mga tao yan. Bakit si Cheese ang magpe-preside? Kasi si Ombudsman Remulla sabi na dati, kakasuhan na daw si Cheese. Tutuluyan Si na eh. Joel Villanueva. Tutuluyan sila, di ba? Nasaan na ngayon? Nasaan na ngayon yan. Paano Concession yan. concession para bumaliktad si Cheese Escudero? Para hindi siya kasuhan, Pressure. hindi siya kulong. Numbers game. Na maging Lumipat siya sa majority ngayon. akala ko yung Same din yan kay Joel Islord. Same din yan. JIL, babash ka na bang simbahan. Ay, bash nila. Lahat na nang babash sa akin eh. Jesus. Ganun. Ganun din yung concession. Tignan mo ngayon, di ba? Sino mga nakulong?
Narcoleta. Jinggoy. Jinggoy. Third time sa charm si Jinggoy, no? Record breaker. The GOAT. Si Jinggoy, mula bata tayo, hanggang ngayon, may kaso. Pero dali, linawin natin hindi porket nagpakulong, matibay na ang paninindigan. Putang ina, pare-pareho lang yung mga yan. Tama. Diba? Magpakulong o hindi, diba? Kasi ang narratibo ng DDS, ang galing ni Jinggoy, nanindigan talaga sa tama. Diba? Tong ino, no? Ang plunder. Diba? Kaya hindi, Naninindigan sa plunder. Ninakawan ka na? Proud ka pa. Proud ka pa? tapos, Ang ino mo? traidor itong si traidor si Cheese. Cheese at saka si Joel. Ang lupit na mental gymnastics talaga ng mga panatiko, no? Sa page ko sinasabi, di namin pagkatagol yung plunder niya. Ang naninindigan kasi siya, kaya gusto namin siya. Ano pinanindigan niya? Di ba yung plunder? Hindi, tanungin mo. Sige nga po, anong pinanindigan ni Jinggoy sa buhay mo? Bilang isang ordinaryo. Wala masasabi yun. Wala masasabi. Okay lang yan. Magsitigil-tigil kayo, mga panatiko kayo. Ano pang ilang beses na Bong Revilla nagkita sa preso? Alam mo, ako mas matatanggap ko pa. Ikaw na naman. Mas matatanggap ko pa kung aaminin na lang ng mga Na panatiko. magnanakaw. Hindi, aaminin na lang nila na kaya nila nagustuhan si Jinggoy dahil kumampi kay Digong. Yun nga. Yun na lang. Irerespeto ko yun. Wala. Okay, sige. Panatiko ka. Gusto mo si Digong or what, Si Sarah, kahit Digong sino. above else ka. Duterte above else ka. Aminin mo. Huwag ka nang mag-mental gymnastics na may paninindigan kung si Jinggoy o kung sino mang mga meron sila ang matutuwid, sila lang ang matuwid. Kasi pare-pareho lang yan. Self-pressure. Pero aminin mo sa sarili mo na kaya mo nagustuhan yung mga yan, dahil idol mo talaga si Duterte. Dahil That I panatiko could ka. accept. Piling ko ano eh. Accept ko yun. Hindi ko i-respect I accept. Di ba? Pero yung Iba yung accept sa respect. Oo, di ba? lulukohin mo ako na sasabihin mo dahil yan ang mga matitino, kaya sila nagpakulong, tapos ino-oppress sila. Tama. Putang na, ibang usapan yun. Katangahan na yun. Ayun. Tanga ka lang for free. Yung mga trolls, may bayad. Ikaw, tanga ka lang for free. Ano Basta, yan? Hirap Feeling ko magpakatanga for free, no? coping mechanism na lang nila yan Hindi, para ma-justify nila sa may sarili malita nila. kasi kayo. Ikaw yung grabe. Ikaw nga may malita eh. Oo nga, Putang na malita. mo, mamigay ka naman, Kaya Eddie. hayaan niyo po talamin ko saan yung claiming area. Sabi ng mga DDS, siyempre, meron bang nagnakaw, tumanggap na umamin? Di ba? Kahit nga si Jinggoy, di umamin eh. Ilang beses na nakulong eh. Pero hirap talaga ng argumento na yun, no? Kasi wala kayong papakitang proof na hindi ka talaga tumanggap. Ah, hindi. Pero, Hindi, wala yung naman pinag-proof kasi, ang negative eh. hindi mo naman pwedeng i-prove ang negative eh. Yun nga yung problema sa argumento na O sige, ito mga DDS, patunayan nyo na si Duterte ay hindi tumanggap ng malita. yan. Si Sara. Yan. Hindi kayo makakakuha ng kahit anong ebidensya, di ba? Negative. Wala eh, you can't prove a negative. Sabihin na umamin, May umamin ba? may umamin ba? Umamin ba si Sara? Diba? Wala. Wala. Katangahan ninyo, tigil-tigilan. Hindi, basta sinabi ni Digong, walang malita. Pero feeling ko Pag hindi sinabi ni Digong, may malita. Yung 18 May malita. Marines nga, 18 bodyguards. 18 bagmen na nga. Iba na nga kung sino nakatanggap Kaya malita nga. eh. Si una, nakatanggap si De Lord Lima. Legarda. Tapos hindi pala. Tapos, Si Cheese nung bumaliktad. nag-update yung memory nila. Butang niya, hindi kami pinanganak kahapon. Nagbabago-bago yung no? Siyempre, depende kung sinong titirahin nila. Pero sobrang halata nun. Di ba pwedeng case for disbarment yung mga ganung klaseng tactics sa politics? Hindi, di naman abogado yung 18 Marines. Hindi si yung abogado si nila si Baligod. Baligod. Si Ewan ko. Levy? Oo. Kilala ko si Levy personal pero pero Bahala siya sa board. Ano sasabihin ng kliyente niya eh. Sa bagay. Diba? Affidavit eh. Yun sinabi ng kliyente sa affidavit. Okay. Tapos sinabi ng kliyente niya, attorney, mali po pala. Oh. Hindi po pala kasama si Loren. Hindi yun ang sasabihin ng abogado. So maging representative lang sila. At ito ako I will defend yung mga lawyers na kahit na di-defend nila yung ayaw ninyong tao. Yun. Kasi trabaho nila yun. Kunwari sa mga campigs, binabanatan sila si Narbasa. Tama. Itrabaho ng tao. Siyempre, ang mga pinks na mga panatiko rin yun eh. O kaya, si mga DDS, binabanatan si Atty. Ligutan. Panatiko rin Ano din daw, eh. si putang inang tangang Lorraine Badoy, sinabihan pa, ano daw, NPA daw. NPA daw, si PPA member, NUPL. Tanga, hindi. Hindi nga siya member eh. Putang Kaya ina. buti nga sa'yo, suspended ka. Bobo yung putang inang Badoy na yun eh. Tsaka ano yan, hindi, sabi nga natin, hindi naman ang bilang abogado, hindi mo sila sinisiguradong pawalang sala. Ang trabaho lang ng abogado is to ensure that their constitutional right is afforded to them. You're not defending the person. You are defending their rights. Yun. Hindi, pero Ganda na. sa mga panatiko, di uso yan.
Kaya, Wala. Kapag Wala. nandun ka sa kabila, pag nag-yes ka sa may malita ka pati na. mga pink tsaka DDS pare-parehas, mga panatigo. Pero it's a deliberate attempt talaga. Yes. Deliberate talaga yan ng DDS camp na kapag hindi ka nila corrupt ka, flood control ka, malita ka. I mean, ganun din naman May yung ibang political coordinated spectrum. yan. oh, If you're not with us, you're against us. Yan na yung tribalistic nga kasi Yan yung very tayo. popular na political Oldest stance ngayon. trick in the playbook, in the political Tribalistic yun. Ginamit yan ng Romans, ginamit yan ng Nazis, ginamit yan ng fascists sa Italy. Yung if you're not with us, you're against us. Putang ina, it's never true. At Tama. kapag hindi nyo makita na minamanipulate lang kayo, problema na yun. Ang hirap yan. Sa dami ba namang mga propagandista na bibigyan Ilang oras na tayo, Direk? Ano yun? 115. Dami pa dito, oh. Ang dami pa nito. Sige lang. Oh, Sona. putol-putulin na lang natin. Ay, to. para marami tayong reels. Oh, yeah, marami tuloy tayong na. reels. Yes. Pero yung Order na pagkain Oh, Pero yung, thank ano, you. Yung sa point ni attorney, yung parating sa propaganda kasi, for example, karamihan ng Filipino ngayon ay nasa social media. Hindi naman sila nakipag-chismisan para malaman ng politics, Yeah, social may media point na lang. And yun yung nag-create ng reality nila. As in, on a sociological perspective. Kaya nga, for example, yung sa batas Sige na... po, Ma'am Jessica. Ano po yan? Hindi, ako, Oo. may sinulat akong article para sa Philstar regarding the Tacloban shooting. Kasi sa Tacloban shooting kasi... Hindi, Galing magtugtong-tugtong. Hindi. Parating kasi sa manufactured reality ng mga ganyan. Parating sa batas, for example, dun sa mga manufactured reality. sa juvenile justice law na ganyan. Wala doon accountability ang mga kabatan. Sino ba nagpapakalat ng mga ganong klaseng narrative? Hindi ba yung mga trolls, mga propagandista, even though may accountability naman yung bata? And syempre makaka-affect yan sa perception, for example, ng mga shooters na ngayon, akala nila na hindi sila makukulong, wala silang accountability. Yan yung dangers parating sa mga filtered information na ginagawa ng mga propagandista. It creates Tanga na yung reality. yung dalawang shooter sa Tacloban. Gulat siguro sila na. Putang na, alam ko di ako makukulong eh. Tapos surprise motherfucker. Ayun nga yung Putangina problema. mo. Yan yung problema parating sa mga fake news or misinformation. Kaya sabi ko nga sa article ko dun, ay yung dangers ng fake news ay hindi dahil siya fake. Nakabase siya sa certain facts na minanipulate lang. Half-truths. Half-truth siya. Yeah, yung The best lies are half-truths. Kaya, kung ka patuloy yan, mahirap eh. Diyan, in relation dyan sa shooting, may kaya ang daming nakaka-relate kay Robin. Balik tayo kay Robin. Sige. Kasi si Robin, sinasabi niya, parang we are missing the point. Alam ba ngayon, may napanagot na ba sa Tacloban shooting? Hindi, nakakulong yung dalawa. Oh, nakakulong yung dalawa. Pero yun ba? Yung dalawang batang yun ang may problema o may sala? Hindi, buong society. Oh, nasaan din yung pagpapanagot halimbawa doon sa may-ari ng baril? Yun nga, sa parents, Doon sa guardians. parents, wala, 'di ba? So, ang binabanggit diyan ni Robin, Ni parang Robin. Parang Robin. Parang we are missing the point kasi yung mga kamag-anak nung nasugatan, nung namatay, Walang justice. they're crying for justice. Tapos ang ihaharap sa'yo, walang katapusang hearing. Walang katapusang pag-uusap. I'm not saying mali yun, ha. I'm not saying mali yung pagpapalalim dun sa usapin. Pero baka mamaya, we are also missing the point na bigyan ng hustisya yung mga nabiktima. We are missing the forest for the trees. Ang kasi, ang tingin kasi ng mga normal Filipino sa justice, dapat parang eye to, Mabilis. eye for an eye. Omerta. Diba? Yun yung pinaka-basic tenet ng inaisip ng Filipino when it comes to justice. Pag napatay ka, dapat maparusahan ka ng todo, mapatay ka, matorture ka, ganyan. That will reflect also the irony ng justice system natin. Kasi biro mo, pag anak ng politiko yan na baril. Oo, yun. May class dimension yung... Diba? Hindi, patay na rin yung pumaril. Oo. Diba? Pero ito, simpleng mga mamamayan lang yan eh. Na hindi naman nila inasahan, mababaril sa school yung anak nila. Tapos wala man lang maipresenta. Kaya dyan nauuso yung Tulfo Justice. Eli Justice. KMJS. KMJS na. Pag hindi mo mapanagot, paviralin mo. 'Di ba? Gawin mong viral para mapanagot, para yung buong lipunan ang magpapanagot sa iyo. Pinapanakot to. Nakabidyo ko. Nakabidyo ko. Mapaviral ka. Pasugot na. Putangin na mo, nakabidyo ko ha. Nakabidyo ko! Sige. Subukan mo. Nakabidyo ko. Pero di ba reflection nga lang yan na parang hindi masyadong accessible yung justice? Kaya parang weapons of the week na yan eh. Dahil wala kang masyadong magagawa sa papahiya na lang kita. Yan ang na-exploit ng maraming mga politiko tsaka mga political actors, mga actors sa lipunan natin. Kaya dumadami naman yan eh. Putangin na, wala namang hustisya dyan. Maging extremist ka na lang.
Ang tingin mo, Adrian, hindi ka nagsasalita. Ayan, kasi ako naman Extremist. sabi dun sa sabi dun sa kanina nabanggit ni na parang walang access sa justice. Ako yung nagtrabaho sa korte. So talagang napakadami ng kaso natin dito sa Pilipinas. Hindi makasabay yung kongreso natin sa paggawa ng mga korte para mapunan. Example Kasalanan ng mga congressman, no? isa yun. Hindi responsive yung kongreso natin. Example, sa Antipolo, ang docket doon ay nasa 2,500 isang korte. Kaso, ibig sabihin ng Kaso. kaso. Diba? Ganun kadami. Tapos, bukod pa doon, yung buti nga binago na ngayon ng DOJ eh. Hindi na dati probable cause. Yung, baka nangyari yung krimen. Hindi na. Tinaas na nila. So, ginawa nilang reasonable certainty of conviction. Yung pag sinampahan ka ng kaso, makukonvict. Pinahirapan nila magsampa ng kaso, di ba? So, ibig sabihin ngayon, medyo mas konti na dapat yung umaangat na demandahan. Kaso dahil nga mahirap, kasi lalo na pag criminal case, di ba? Talagang kailangan reasonable certainty of conviction. Dapat guilty beyond reasonable doubt talaga. Anong reason sa ganong klaseng decision para taasan yung benchmark para mag-file ng Para case? declag. Isa lang yun. Para i-declag yung Declag, korte. kasi maraming Para pag siguradong umakit sa korte, Sure na may may makukonvict. may makukonvict. Hindi parang regressive ng ganong klaseng. Hindi naman. Pero kasi nga, marami na naman tayong mga nagdidemanda kasi gusto lang nilang magdemanda. Pangharas din sa mga Oo. ordinaryong kagaya natin yan. Ang May daming access live lang naman sa korte, sa abogado, may kaya. Kaya Oo. na. So, Karamihan. kaya kagandahan din yung mga natin, yung PAW. Pinalakas yung PAW natin, yung Public Attorney's Office natin, no? Si Persida nag-gym na daw eh. Oo. Kaya lumakas siya. Marami akong kaibigang Kita PAW mo eh. si Persida, no? Tangina nag-gym. Pas pinalakas na pao. Maganda idea yun, di ba? Ang galing. Mas malakas kami ngayon. So, yun. Ano lang talaga, isa pa din dun yung talaga, yung minsan kasi yung mabago na sana yung mindset ng mga didemanda tayo, hassle yan, problema yan. May mga ganun eh. Lalo na pag mga manggagawa, di ba? Magdidemanda pa ako, magtatrabaho na lang Tagal ako. yan, no? Oo, tagal. Di ba? Pero yun nga yung sinasabi natin. Yung Malaking tao mababangga mo dyan. panawagan nga natin nga doon sa mga kamanggagawa natin, di ba? Siya kinakalaban mo dyan, pare. Pare, siya kinaunin yan. Naglalakad ka lang nung tao nito. Hindi ko nakakasuhan to. Tagal na tao. Malaki. Takatakot. Pero yun nga, kailangan lang Gulo talaga, yun. yun nga yung sinasabi natin sa, sa sumbungan ng kamanggagawa, na dapat yung mga tao, going back, yung mga tao mismo pinaglalaban nila yung karapatan nila. Tama. Di ba? Mahirap ilaban ang taong ayaw ilaban ng kanyang sarili. Kasi napansin ko yan dun sa mga nagko-comment dun sa page ko, no? Laging attorney, may problema po ako, ano pong gagawin ko? Pahingi pong tulong. Nung nagbibigay ka ng suggestion, parang ang gusto niya mangyari, ako na abogado, ang mismong bibit-bit sa kanya kung saan niya ipaglalaban yung mga karapatan niya. Yan. Ang ganda point niya. Dapat kasi sa empowerment tayo. Ito yung karapatan mo. Ito yung proseso ng pag-file. Ilaban mo yan. Tutulungan kami. Tutulungan ka namin. Oo, pero yung sa on the onset pa lang, gusto mo ako na mismo yung ano ba ang Superhero hinahanap. Yun nga eh. Hindi dapat tayo naghahanap ng superhero. Hindi tayo naghahanap ng savior. Laban natin yung mga karapatan natin, tapos may mga taong willing tumulong sa inyong ipaglaban yung karapatan At pag ninyo. lumalaban yung ibang tao, tulungan nyo din. Oo. Hindi yung sarili nyo lang tapos ipalalaban nyo sa ibang tao, ilaban ninyo, tapos pag yung ibang tao na lumalaban, ayaw nyo makisama. Kung gusto mong gagawa yun, ikaw muna mag-file. Oh yeah, but Ikaw muna mag-file. Putang nangyari yan sa atin. Lagi. Hindi, lagi lang eh. Ano yun? Hindi, doon sa latest, yung sa ABS-CBN na ABS-CBN. cameraman Ayan, natin. putang inang yan. 19 lang yung lumaban, nakinabang lahat nung... Binayaran. Binayaran lahat, tapos putang na, walang utang na loob daw yung mga ibang Oo, yan. Kasi hindi man porket manggagawa, mabait lahat eh. Hindi naman tayo manggagawa essentialist. oo. Meron talaga mga kupal na mga kamanggagawa natin. Meron din mga negosyanteng mababait. Oo, negosyanteng mababait. At biruin mo yun, nanalo sa ABS-CBN dahil sa 19 na driver na nagdesisyon na lalaban kami, titindig kami. Yung nanalo na, kasama sa mga nanalo, yung mga hindi rin nag-rally.
Yung mga nag-antay lang, sige, kayo muna titignan. Inaaya nila nung una, ayaw sumama. O ngayon, nung nanalo, parang ang labas patuloy, nanalo sila o binigyan sila ng tamang bayad dahil sa sarili nila. Ito pa Kaya yung chismis. Ano pa? Ano pa? Wala Itong ka sa mga lolo ko. driver na to, nilibre pa yung boss nila ng pagkain. Diba? Yung Ikaw nang-aapi. nga pala nag-handle. Oo, no? yung nang-api sa kanila, Nilibre pa nila. nilibre pa nila ng Ayun. pagkain. Nag-pitchip-pitchip pa, nag-chip-in pa para Oo. ilibre yung boss na nang-aapi sa kanila at Ayun. hindi nagpapasahod sa kanila ng Galing, tama. no? Anong sociological doon? Hindi ko alam. Slave mentality. Slave mentality siya, pero parang yung ganong level na yun ang api sa'yo, parang first time Anong kumakain. effect, anong phenomenon yun? Yung pag kinidnap ka, tapos Stockholm syndrome. Stockholm syndrome. Stockholm, putang ina. Di, feeling ko nakakontribute nga doon yung image, hindi sila nag-rally, tapos nabayaran sila. Tapos they feel grateful na dahil sa benevolence ng boss nila, kaya binigay sa kanila yung bayan. O, tapos binabash pa nila Pwede. yung mga... Kasi di sila sa process ng paglalaban na yun, parang nagkaroon sila ng sariling identity. Ay, di namin kailangan lumaban. Oo. Eh, di bibigyan lang Kaya sa amin yung sinasabi kasama. natin dyan, kung kaya nyo ipaglaban yung karapatan ninyo, tapos ina-expect nyo may makikipaglaban para doon sa karapatan ninyo, swerte nyo naman. Laban rin kayo. Laban kayo, kung kaya nyo ilaban, di huwag nyong asahan kami na lumaban para sa inyo. Kunwari, yung provincial rate. Provincial rate, isa rin yan. 200 congressman na sumusuporta, di pa rin lumulusot. Pinangako mo, kung Eli, bubuwagin mo yung provincial rate, ginagawa natin lahat ng makakaya. Pero kung ayaw mo naman kumilos, nasa Facebook ka lang, huwag mo asahan na makusang mabubuwag. Hindi naman yun. superhero si Ellie o savior. Yun din yung problema, di ba? Since sa social media, accessible naman na lahat. Oo. So, ba't ko pa kailangan lumabas kung pwede naman ako May ganyan, yun nga, sinabi ko nung Mayo 1, nag-i-invite sa Mayo 1. Boss Eli, mainit Sa social media na lang kami. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin, may provincial rate pa rin, kaya 85 pesos lang nakuha doon sa NCR Wage Board, kasi, ayan, ayaw mainitan, Ayaw mainitan, ayaw magsakripisyo, May ayaw lumaban. trabaho. sokmed lang. Sokmed muna tayo. At Hindi least- naman natin may papanalo yung mga laban natin sa social media. At least masaya sa Sokmed, di ba? May makita ka nagluluto pagkain, di ba? May pusa, It makes you Malita. passive. may Tsaka yung issue ng, alam yung fast news, yung parang dahil sobrang dami mong balita nakikita, araw-araw parang nadidesensitize ka na sa ganung klaseng Desensitize, issue. For example, araw-araw kami nakikita nag-rally. Tapos wala naman napapanalo yung rally. Ba't pa ako sasama? Tama. Di ba? Araw-araw ka nakakita ng patayan na pinapatay, tinotokhang. Normalize na siya. Desensitize ka na. Desensitize ka na dun sa ganung klaseng level of violence. Isang example pa nga dyan, pag may nasasagasaan sa sa mga tawiran lang. Commonwealth, mga ganyan. O kahit sa anong tawiran, pag may nasagasaan, two sides agad yan. Baka naman kasi wala siya sa pedestrian. Kahit sa pedestrian lane, parang kasalanan pa rin. Ba't di siya tumitingin sa kanan kaliwa niya? Diba? Ganun ka ka-desensitize Victim sa... blaming. Victim blaming agad. So parang... Yung mga natokhang, addict, o kaya pusher. Adi kasi yan Pag yung nasagasaan, hindi tumawid sa tamang diba? Ganun Ganun. Parang gusto ng mga Filipino yung they want to bake their cake and eat it too. Yung idea na kailangan two sides ako lagi. Kasi ayoko magkamali. At kung mali ako, kalabang kita. Yun nga kasi takot silang ma-judge na magkamali sila dahil ibabash sila. Pero syempre, sa kahirapan din yan. Poverty sa economics and education pa rin. Kasi Poverty pa rin yan. siya part pa rin siya nung whole Philippine system of economy and politics. It creates an ideology sa Filipino na nagmamanifest talaga sa daily practices. Kasi mga Pilipino pagka sa natin ibang bansa disiplinado Oo, totoo. Kasi may struktura dun Di ba? Ako nung kagaling ko lang sa Australia. Wow, Australia. Odds. Good job, mate. Hindi, mga Pilipino doon, putang na, kapatid ko, putang na, barubal mag-drive yun. Disiplinado mag-drive yun. Diba? Kasi it's the system, bitch. Pero may part din doon yung Pilipino ko, I represent Filipino. So di ako pwede magpahiya dito sa sa ibang bansa. Pero kasi, if parang kahit sinong ilagay mo sa, mga puti, ilagay mo sa Pilipinas, di ba? Anong naging ugali nila? Siargao. Di ba, nawawalan din ng Di ba? Kunwari, kahit mga Scandinavian na sobrang disiplinado sila sa bansa nila. Pagdating nila dito, pag nag-drive sila, unahan din. Di ba? Pag nasanay na dito. Sino yung streamer na nakulong dito? Di ba nanggugulo? Yung Russian? Yung Yung Russian. Yun, yung ganda example yun. Nandito nang gulo. Hindi, pero magulo na kasi siya talaga yun yung content talaga niya. Magulo na siya talaga. Pero yung the common foreigner,
na pumunta dito tapos matagal na dito, nalaman na niya yung kultura ng Pilipinas, ma-assimilate ka sa kultura eh. Kasi it's the system that talaga umuhubog do sa tao, sa character ng tao, sa opinions nila, 'di ba? Yun yung kung ano yung lipunan mong ginagalawan eh. Siyempre, may mga outliers, merong mga ano naman yan pasahan between paano ka mag-isip, paano ka na-educate at saka doon sa nakikita mo sa sistema, 'di ba? So, you cannot fully blame Filipinos na dahil ganito kultura natin, blah blah blah, manyana habit, blah blah. You cannot fully blame din naman yung system. So, Correct. Give and take yan. So, yun. Pero yun nga kasi nasa yan isa dyan sa factor kung bakit naging asalam ang ating mga kabataan dahil nga din sa education system natin. The managers and administrator ng ating education system na wag kayong papalag, kami mga profesor nyo, tama kami lagi. Ganun ka ba? Hindi nga Professor ka, ako diba? hindi ang sabi ko lagi sa mga bata, sa mga nagiging estudyante ko, pag may mali kayo nakita, palagan nyo. Ang nangyari, hindi lagi, attorney, kasi pag-iinitan kami ng professor namin, pag-iinitan kami Which din. is true. Which is A true. wise man once said, pag may katwiran, Ipaglaban mo. Yan daw yung tatay ni Tony Season sa impeachment. Fake news. Fake news nga eh. Tangin ng mga DDS talaga ito. Tanga. Fake news yan. Dami na natin pagkwentuhan. Gutom na ako. Okay. Hindi na magpagkain. Di ba? Preparing sa kitchen, usap pa kayo. Usap pa. Next. Reels. Maraming reels to. Athletes tayo. Okay na yan. Okay na, Sige. pwede na yun. So, sana makasama namin ulit kayo in the next year. Every quarter. And every quarter sa aming susunod. Ako ulit si Jen ng Batas Manggagawa. Ako si Eli ng Eli San Fernando. Ako si Mark, ang 2 sentimo sa kalye. Ako si Attorney Adrian Entaso ng Abogadong Manggagawa. At kami ang Politikang Ina Mo! Kay Kat Direk, gutom na kami! Kain na! Ayos yun, daming reels niyan. Yan na pala uso ngayon, no? I-reels yung podcast.